Humantong sa karahasan ang pagkilos ng mga rallyista sa tapat ng US Embassy sa Maynila. Ang palabang mga nagprotesta, binomba ng tubig ng mga pulis at ang ilan, sinagasaan pa ng mobile. Babala, maselan po ang ilang video. Sa ulat na ito ni Emil Sumangil. Uminit ang tagpo nang makatawid sa Rojas Boulevard ang mga rallyista. Ang mga nakabarikadang pulis, mistulang sinagasaan ng puwersa ng mga rallyista na di hamak mas makapalang bilang. Dito na nagkasakitan. Pinomba ng tubig ang mga rallyista. Pero sumigi pa ang mga nagpoprotesta. At inagaw pa ang nozzle at hose ng tubig ng bumbero. Dito na sila nakatuntong sa harapan mismo ng US Embassy. O sir, ragaw namin! Okay. Dahil ang Pilipinas ay para sa Pilipino, hindi para sa Dayuan! Sinulatan ang mga mobil ng pulisya, pinukpok, sinabuyan pa ng pintura ang insinya ng embahada. Sigaw nila, huwag daw makialam ang Amerika sa pagpapatakbo sa ating gobyerno. 12:30 ng tanghali, dumating ang galit na Deputy Director for Operations ng MPD. Wala kayo noon eh. Wala mo lang tayong panabla. Wala mo lang kayo noon eh. Dami-dami dyan. Magkagulo na kung magkagulo, pulis tayo rito eh. Hindi pa na yung patalo sa mga yan. Ano ba yung bumakayarap natin sa embassy? Kaya disperse mo yan. Last negotiation sa dalawang speaker, nakaupang na yung file track natin. Lumabang kasi kayo. Mga pulis kayo, hindi kayo lumalaban. Maya-maya pa, muling sumiklab ang gulo ng buwagin ng mga pulis ang hanay ng mga rallyista. Nag-atras abante ang nakaparadang mobil ng pulis. Ilang rallyista ang nabundol, kabilang ang dalawang babae. Sinusubukan po naming panatilihin ang aming hanay nang sila'y magpaputok ng at least isang tear gas. Pagkatapos po nun, ay pinaandar ng napakabilis yung isang police mobile. Nag-atras sa abante po siya sa hanay ng mga pambansang minorya. Hindi bababa sa 10 ang nasagasaan. Kasama na ako. Lumusob pa ang mga pulis sa TM Callao Avenue kung saan nagtakbuhan ang mga rallyista. Hinarang ang mga jeep na sinakyan, pinukpok ng truncheon at shield. Pero hindi sila hinintuan ng mga ito hanggang sa maabutan ng huling sinakyan ng mga rallyista. Nang ma-hold nila, hinila ng mga pulis ang driver palabas, tsaka pinagpapalo. At iniwan sa kalsada. Binitbit lang siya kalauna ng napadaang opisyal ng MPD, isinakay sa mobil at isinugod sa ospital. Mahigit 20 rallyista ang sugatan. Nasa 10 naman sa pulisya. They have no permits to rally in front of the US Embassy. We are just doing our job to maintain peace and order. Nakita niyo kung gaano sila ka-agresibo na hanggang ang pulis natin na masaktan na mismo. Itong embahada ng Estados Unidos ay isang dayuhan dito sa ating bansa. Hindi kinakailangan ng mga mamamayang Pilipino ng permit para ralihan ang embahadang ito. Plano na magkabilang panig na maghain ng demanda laban sa bawat isa. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Authorities used water cannon to disperse a protest action by indigenous peoples and military groups in front of Camp Aguinaldo in Quezon City. The protesters were demanding, among others, for a military pullout from their communities. More details from Lala Babilonia. A group of indigenous
indigenous peoples flocked in front the Armed Forces of the Philippines headquarters in the Philippine National Police to protest against the alleged militarization in their communities. For AFP spokesperson Colonel Edgar Arevalo, such gathering is a right of every group, hence it should be respected. The protesters are pushing for the stop of what they call a U.S.-backed Oplan Bayanihan. Arevalo, however, denied that there is a backing coming from the United States, and he explained the real purpose of the Oplan Bayanihan. Unang-una, we would like to firmly deny that there's a U.S. militarization or a U.S. backing sa ginagawa nating IPSP Bayanihan. Ang IPSP Bayanihan po ay isang programa ng ating pamahalaan na pinangungunahan po ng Armed Forces of the Philippines. Pero ang layon nito ay tulungan ang pamahalang lokal upang maipahatid sa ating mga may hirap na kababayan, lalong-lalo na yung tinatawag nating malalayo at mga lugar na hindi pa naabot ng kaunlaran. So yung mga basic services na dapat natatanggap nila from the local government, tinutulungan ng Armed Forces para makarating sa kanila. Sapagkat ang sinasabi natin, isa sa mga nagiging pangunahing kadahilanan kung bakit ang ating mga kababayan ay natutukso na sumali sa mga grupo na lumalaban sa ating pamahalaan, ay ang kadalasang dinadahilan nila ay ang basikong serbisyo ng ating pamahalaan na hindi nakararating sa kanila. Arevalo also denied militarization in IP communities since the armed forces is strictly following the suspension of military operations or SOMO as ordered by their commander, General Ricardo Visaya. The AFP is exercising a maximum tolerance on rallies, but Arevalo said, may mga nakarating po sa ating ulat na nagkaroon po ng pangangailangan ng ating pong mga camp guards or mga gwardiya sa kampo na gumamit na po ng water cannon. Kinalulungkot po nating humantong sa ganong pagkakataon ang pagdidepensa po natin ng ating base. Sabi nga po natin kanina, iginagalang po natin ang karapatan ng ating mga tao upang sila ay magtipon at magpahayag ng kanilang saloobin. Subalit sa kabila po ng lahat ng karapatan, meron din po tayong karampatang obligasyon. At kasama po sa obligasyon na yan na magtipon at magsalita at magpahayag ng kanyang damdamin ay panatilihing mapayapa at walang kaguluhan o masasaktan sa sinuman sa nagrarally, sa pinagraralihan at sa lugar kung saan sinasagawa ang rally. For PTV News, Lala Babilonia. Huwag kang mabato, kailangan mo muna, palapatin mo muna. Papatayin kami sa Kalawan! Dito na kami papakapatay! Dadali kami ng Kalawan! Hindi kami papatay! Dadali niyo kami sa Kalawan! Mamatay kami doon! Dito na kami papatay! Patulad sa amin! Ito ang kanila! Ito namin! Hindi ka mahirap! Hindi ka matulog sa mamahirap! Tutulan! Labanan! Huwag pahintulutan!
yung ino-offer nila, hindi namin talaga matatanggap dahil parang kamatayan na rin namin yung ibibigay nilang relokasyon. Walang bahay, walang tubig, walang ilaw, at saka walang pangkabuhayan. So, ang gagawin naman sana nila sa amin, yung parang pananim na pag tinanim mo yung isang bagay, sisiguraduhin mo na mabubuhay naman. May patubig, may abono, may spray, ganyan. Pero iba. Dati kinilala namin si Vice President Binay na makamasa. Pero sa ngayon, siya para yung terror ng masa. Ito ay tatayuan raw nila ng sports complex at saka barangay hall na napunduhan ng 100 million. Malit lang naman yung lote na yan, 800 square meter. Bakit hindi pa nila i-award sa mga taong nakatira dyan? Tulungan kaming pagbutiin yung buhay ng mga tao yan. Sana po, bigyan nila ng pansin yung kahilingan namin. Huwag naman kaming ihaharas ng ganyan. Dahil kami ang priority dito sa lugar na ito kung tutuusin mo. Dahil kami ang mga naninirahan at mga Filipino citizen din kami. Ang tao! Ang bayan! Ngayon malaban! Doon na kayo! Doon na kayo! Wala na lang, sir. Wala na kami mga gamit sa Para kaming mga hayop na ginanyan nila kami. Tapos habang tinitirgas nila kami, nagtatawanan pa sila, mga pulis. Parang nakaka-insulto yung mga ginagawa nila sa amin, parang ang tingin nila sa amin mga hayop.
Pero hindi kami alis dito kasi wala kaming pera eh. Itatapong kami sa Kalawan, wala naman kami doon hanap buhay. Ano ang kakainin namin? Ay, paano kami mabubuhay doon? Ay, papamasahin namin, di bibili na lang ng pagkain. Kaya hindi kami pupunta doon. Ang gusto ko lang sana, nananawagan ako kay Presidente, kay Vice President, Binay. Total na pakinabangan niya kami ng mahabang panahon. Dapat hindi kami niya itapon sa malayong lugar.